So, good morning, sir. Ito yung unit mo. So, turuan kita sa pagkalas ng ano natin. At cover chamber. Chamber cover pala. So, pag tanggal ito, sir, itong chamber cover. So, yung screw dito, kunin mo. Tapos dito, may screw dyan. Tsaka sa gilid-gilid. So, pagkatapos mong kunin yung screw. So, ganyan lang, sir, oh. Ihila mo lang itong cover. So, ito yung unang kunin mo pag disassemble. Then, ito yung gas tank mo na ini-position. So, dalawa ito. Ini-position na po siya. Then, ito naman yung check valve niya. So, dito lang ka humawak pag mag-ikot ka. So, ito yung check valve mo, sir. Tsaka, ito yung T. So, ayan lang. Then, sa paglagay ng screw, sir, kung mawala yung screw na nilagay ko, so, kung palitan mo, dapat yung, kung ano ka taas yung screw, kahaba, yun lang yung ipalit nyo. Kasi pag, ano ito, sir, pag iba yung screw na mataas yung nilagay mo, baka tatagos doon sa loob, magawang ano siya, magsisingaw na siya. Kasi dito lang yan yung cover niya. May cover siya dito isa, tsaka ito. So ito yung kapitan ng screw. So dapat kung ano yung nilagay kong screw kahaba, yun lang yung yung ilagay nyo. Yung kahaba din. Baka makabutas kasi doon sa first layer ng ating cover sa T. So ito lang yung kapitan ng screw. Then ito, sir, itong cover, matanggal po ito, counterclockwise lang po. So matanggal po yan. So ito yung pinakaulayan na ilagay mo, ay kunin mo sa chamber pag mag-disassemble ka. So yun lang po. So, kita naman ni siguro, no? Kung may spark ba. So, kung humina yung unit mo, sir, parang nahinaan ka na. So, yung first natin na tignan, itong sirens na 1 ml. So, tatlo po yan. Palitan mo lang. Tapos, kung maubos yan kasi baka masira talaga. So, ikaw na gumawa. So, ganito lang kataas. Tapos, gamit yung nail cutter, iikot-ikot mo lang hanggang sa maputol. Yung paghawak is ito, iikot-ikot mo ito sa nail cutter. So, yung paghawak ng nail cutter is tama-tama lang. Yung hindi siya mahigpit talaga para maputol lang siya sa sa pag-ikot-ikot mo. So, yan po. Ito yung nagdadala para puputok yung air gun natin, auto gun. Then, sa pagbalik naman, ganito lang. Sa pagbalik naman, sir, dito lang sa ilalim dito. So, pag higpit naman, tamang higpit lang. Yung hindi masyadong mahigpit. Yung makaya lang sa daliri pag ikot. Yun lang yun. Yan, pag mahigpit na, yun okay na yun. So, paglagay naman ito, sir, dapat nakapasok na itong dulo sa
sirens. So, ganyan. Tsaka mo tulak. Ganyan lang po. And then, huwag mong kargahin ito, sir. Huwag mong kargahan na naka-open. Kasi baka magaya ka sa akin. Ganito. Nasunog po siya to. Kasi kinargahan ko. Tapos ganyan ko. Hindi. Nalimutan ko palang lagayan yung takip. So, nasunog yung damit ko. So, ganyan, no. Pa ganyan. So, nasunog. So, ingat lang sa paggamit. Baka makadisgrasya tayo. Disgrasya yung baka pag wag nyong tignan na ganyan talaga. Ganyan lang, oh. Pero, hindi naman siya puputok kung wala talagang kargang butin. So, mas maganda kung kunin mo itong butin. Tapos, try ka. Kung hindi siya puputok, okay na yan. Kaya, dyan ka na magtingin dito sa butas. Kasi, try natin kargahan ng butin. So, tignan mo sir, Uy, wala man. So, may apoy na lalabas. So, ingat talaga sa paggamit. Then, pagbalik naman, sir. So, yung pinakaulahi ba tawag doon? Pinakalas na tinanggal mo, yun din yung ibabalik mo sa cover. So, ito yung pinakalas na tinanggal. So, ito yung una na ibabalik. Sa cover lang po. So, yan. Pagkatapos, itong cover. Yan na lang paglagay, oh. Ito yung una kanina. So, ito yung last ngayon sa pag-assemble na. Ikan lang. Ganyan. Tapos, pag naka-align na siya, ilagay mo niya ng screw dito. So, may ilalagyan ng screw dyan. Tsaka dyan. At tsaka sa gilid, magkabilaan po. Ito. So, 4 na screw yung tanggalin mo at 4 na screw yung ibalik mo. So, i-try natin. So, wala na siyang So, i-replace natin kay baka murag wala nang laman. Ito. Ito yung isa. Choice isa. So, kahit nakaganito, sir, puputok yan, sir. So, paggamit naman nito, sir, kahit nakaganyan, okay lang yan. Nakaganyan, okay lang yan. Puputok yan. Pero pa sa paggamit, pagkasa, dapat nakapulkak talaga. Hila mo ng malakas. So, lakasan mo ng paghila na nakapulkak talaga. Pag, pagtulak mo, dapat malakas din. So, ganyan. Pag hila, malakas. Ganyan. Pag tulak na yan, malakas din. So, ganyan lang po. Then, sa ilalim nito, sir. Sa ilalim nito. Huwag mo nang,
Huwag mo nang tanggalin. Kasi pinifix natin yung ulo. Pero matanggal ito sir, ito matanggal. Then ito, hindi to siya matanggal. Naka-fix po ito. Ito lang. Body niya. Ito. So matanggal po ito. Then ito, may rosca din ito sa kuan. So matanggal din. Kung tignan mo sa loob, kung anong itsura. Ito lang bala. Then sa paglagay naman ng magasin sir, dapat itulak mo ng paano? Ganyan. Para maigpit siya. Para papasok siya sa lock niya. Then itong barrel sir, ano to? Uy. Sa susunod sir, huwag mo nang higpitan. O ikaw na magkuhan sir, huwag mo nang higpitan ng mahigpit talaga. So ito yung barrel mo. 18 inches po, yung taas ito. So pagbalik naman ganyan. Yung tamang higpit lang po sir, sa paghigpit niya. Huwag nang higpitan ng maayos. Ganyan. Yung tamang higpit lang po. Wag talaga yung sagad na higpit kasi baka mahirap tanggalin. Yung pagtanggal mo, isang ikot mo lang. Ito. Pagkasa mo, automatic mag-open po yan. So ayan, open na po yan. So wag mo na ibalik. Tsaka mo na ibalik pag di mo na gamitin. So, malakas po siya. Kahit 6 mm lang. So, bumabaon po na siya sa puno ng niyog. So, test fire natin mamaya with bala na. Kasi zero nating scope to. So, yan po sir.